tunay kami panumahan. Oh, Jesus, Jesus. Simbahon ka, O Diyos. Hallelujah. Come on, church. Worship His holy name. Hallelujah. Oh, Jesus. We worship you, Father. Pasalamatan kami, O Diyos, sa imuhang gugma. Sa korona nga gidasog sa imong ulo, dahil di hamili mong dugo. Matag sa maglabot sa lawas mo, kahapos mo sakit, giatos mo kaluwasan, kaayuhan na ang puno. Sa kong korona, nagdasok sa imong ulo, dahil di hamili mong dugo. Matag sa maglabot sa lawas mo, kahapos mo sakit, giatos mo kaluwasan, kaayuhan na ang puno. Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang magdawat sa among pagsimba. Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang magdawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya, ug kadungyanan, kanimo ang tanan. Kibuhaw Diyos sa tanang pagdaig. Imo ang tanang pagdaig, ang tanang dungog. Imo ang tanang dungog. Ang purong-purong sa himaya, ug kadungyanan, kanimo ang tanan. Jesus, you're a way maker. You are with us, oh God. Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
working right now, church. Come on, believe that He is working right now. Yes, we can feel your presence. We can feel you, Lord. Even when I can see it, you're working. He's working miraculously. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop Jesus. Church, you've heard it right. Nadunggan mo ang awit. He is a miracle worker, a promise keeper. Walay saad sa Dios imong kinabuhi nga dili niya tumanon. Walay sitwasyon sa imong kinabuhi nga dili niya usbon, kayang usbon. Walay ni bisan unsang butang igsoon nga dili kontrolado sa atong buhi nga Dios. Bisan ang kasing-kasing nga magahion, kaya nga pahumukon sa atong buhi nga Dios. If you want to give up, if you want to surrender it everything to Jesus. Allow Him, allow His presence,
Allow the Holy Spirit to embrace you, to embrace all of our flaws. Allow Him to love you so deeply. Oh, Jesus, that's our God. That's who He is. He can do great miracles. He can do great things. He can do great things. Believe, believe in His word. Believe in His power. Believe in His holy name. Believe in Jesus. Believe in Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Pakantahan imuhang kalagitson. Pakantahan ang ginatibukan sa imuhang kalag. Surrender everything to Him. Surrender your situation. Surrender your life. Oh, Jesus. He can do healing. He can change lives. He can change our hearts. Hallelujah. Hallelujah. Allow the Holy Spirit. He is doing great things in our lives right now. Right now, He's changing our hearts. He's changing our lives. Right now, right at this moment, He is here. He is here. He's a way maker. Ato awiton igsoon. Ang chorus ni mga kanta nag-ingon, He is a way maker, a miracle worker. And right at this moment, you have to believe. Kinahanglan imo kining awiton igsoon. Gi-challenge ta sa Holy Spirit nga atong ibukado mga baba, awiton kini sa kinasing-kasing. And that's it. We can touch God's heart. We can touch, oh, His holy presence. Hallelujah. Miracle working, promise keeping, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Louder. That is who you are. Make it louder, church. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Come on, make it louder, even more louder. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who
Alpha ug ang Omega. Nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sakaron ug ang sa umaabot, ang makagagahom sa tanan. Tukma sa atong panimbahon nga atong ginasangyaw, ginadaig ug ginasimba ang Dios ug ang iyang pulong. Sa dihang nagtapo kita sa dapit nga balaan, kini ang panahon aron mapuno kita sa gugma ug inspirasyon pinaagi sa mga pulong sa balaang kasulatan. Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kahuyang. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug kaluwasan. Busa wala ako'y kahadlukan. Ang Ginoo mao ang akong dalangpanan, busa kinsa man ang akong kalisangan. Ayaw pagduwa-duwa, kay ang paglaom sa mga saad sa Dios gikan sa iyang mga pulong mao ang nagahatag kanato og kusog, kadasig ug katubang sa kinabuhi. Anaa sa pulong sa Dios ang gahom. Pinaagi sa pulong sa Dios, makabaton kita sa pag-ila sa tama nga dalan sa kalampusan. Makahatag kini og langit nung kalipay sa atong mga kasing-kasing. Magkahiusa kita sa pagsimba o pagdaig sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Andama ang imong kaugalingon sa pagbaton sa dakong grasya nga atong madawat karong adlaw. Pastor James, mo replace sa kaniya masab sa kaniya karong nga buntag this Sunday because doon na siya speaking engagement afterwards sa usa sa mga dakong eskwelahan dinhi sa Lapu-Lapu City. Graduation. So tuguting ako'y kusinero ninyo karon na hope you will bear with me. Sad to say, pag nga rin ni Jessa D, nalimtan ako ang akong USB sa kwarto. So, blanco sa katong nang gidag Bible, praise the Lord. Open your Bibles with me to Luke chapter 6. By the way, don't you know that in heaven, it is a very noisy place. Maingay ang langit eh. Kala nyo, it is a very silent place. Ang simenteryo mo ay silent city. But in heaven, it is a very noisy place. Imagine if you will read the book of Revelation, which I am having a sort of a little series, akong mga reels. Akong gisgutan din na nga in heaven, the church will give praise. Tanan, it would be exuberant praise. Exuberant praise meaning madasigon, excited nga pagdaig, walay kasubo, walay kagulanan, walay pagmugot, walay paghilom-hilom. Dunay gayon nga mahilom ang church. Tiod kay sa chapter 4 and 5 sa Revelation, it was talking about the church. John sees the church in heaven. And the church was very noisy, praising and worshiping the Lord together with the angels, myriads of angels, myriads upon myriads of angels. You can imagine, diya sa trono sa Dios, nagliti, nagkilat, peals of thunder and lightning, tapos nagasinggit pagyud ang tanang mga anghel sa langit. Imagine, og ang tibuok church. Church means nag-compose na siya sa mga tao nga nidawat ni Jesus Christ. Maski og unsay ilang kaliwat o kaliwatan, tanang tribo, tanang kaliwatan, tanang pamilya, tanang kanasuran, kutob sa mudawat ni Jesus Christ, nahimo na silang mga anak sa Dios. Og mao nay future bride ni Jesus Christ. Og nakita ni John nga ang bride na naugikan sa langit. Og ang bride nagpuyo sa usa ka cube city nga golden city nga gi-preach ni Pastor Rarinda Wednesday nga ang tibuok bungbong jasper, ang foundation dusi ka foundation puro mahalong mga bato nga dili nimo makit-an ang uban dinhi, mahal kaayo. Og ang karsada bulawan og tuan nagpuyo sa 1,500 miles, square kilometer miles, dili kilometer ha. So mga 3,000 or
2,000 kapin kilometers, square kilometers, cube city ang manaog aron mag-uban ni Ginoong Jesucristo inighari. Ba't dili na mo itong kuan ang iskutan kay niid mo ko magpanaganam kung uban pag shout to the Lord bisan nangugat na atong lead singer. Sa langit way lead singer. Pero ikaw ang mo shout to the Lord. Kay enhance ang imong boses, enhance ang imong kusog, dili na ka mapagaw, di nakakapuyan, dili nakalaayan kay sa langit walay now, walay tomorrow. Infinity, eternality, eternal state, wala na time. Wala na ganing space, wala na matter. Matter is anything that occupies space. Wala na. Everything. Wala na adlaw tungod kay ang Dios ang kahayag, ang himay siya kay na glory of God maunay maghatag kahayag. Imagine unsa nang atong padulngan. Busa, niya ta nagsige tagbasa sa pulong sa Dios. Dili aron mahimo ta reliyoso or man atong membro sa grupo. Sultihan na mo, membro na mo ni Kristo pagdawat ni mo ni Jesus Christ. Ay kabala ka. Ingnay mong mama, imo lolo, amo ko nausab og tinuan og grupo, ma lolo. Nag-usab man ko sa akong pagtanaw sa Ginoo. Kay giusab mo ko sa Ginoo. So iyang giusab ang akong pagsabot kung kinsa og unsa ang Dios. Wa nagkomedya ang Dios. Bawo mo si Jesus Christ dili siya relihiyoso. Ang relihiyon mo ay naglansang ni Jesus Christ. Kaya ang paboritong paagi ni Satanas maong relihiyon ug ang mga Fariseo are those religious sect. Ultra mega religious people. Luke chapter 16 verse 1 to 9, pero verse 1 na akong basahon. Natin communion ron? Communion ba ya? Ay, okay. Now, Jesus was also saying to the disciples, there was a rich man who had a manager. And this manager was reported to him as squandering his possessions. Okay? Diha makita na to nga dunay duha ka persona, duha ka tao, dunay duha ka karakter. Pero there is more kaysa verse 5 ni ingon man. And the manager summoned each one sa ato pa at least 2 or more of his master's debtors, mga utangan. So gawas sa rich man, doon na po'y manager, ang rich man, doon ay utangan, ingnunta na lang debtor A and debtor B, upat. So, mahimong daghani, pero ang istorya ni Jesus Christ, upat ka karakter ang atong maila-ila din ni. Ug nakita nato nga kining rich man, dili ini kay rich lang. Very rich ni siya. Pagkadato ani, daghan ni siya property. Muni gihulagway ni Jesus iyang matinunan, muni giistorya ni Jesus iyang matinunan dato kay nin tawhanan na nag-iya ni dakong yuta, dagang yuta, farm, umahan, siguro transportation business, o sa ato pa ni panahon dunay bangko pila ka buok, o dunay mga hotels, condominiums, manufacturing, companies diha nga inyong gitrabahoan o resorts, amusement park, whatever. Very rich dato kayo. Nakaigayon ko otong May 1, Wednesday to siya. Gidala ko ni Mrs. Salceda, honey, Mrs. Lane, sa Savoy. Pero meron akong kakita sa Savoy Hotel. Ko, pag ingon ni Pastor Eric nga naa sa food festival atong dayong kadaugan nila Lapu-Lapu ba sa shrine. Naay saboy. Paminaw ko saboy. Kanang dagko bitong kanang hotdog man nga pertintaasa nga di ka kahurot kinang putol-putulon pa nimo. At least duha tulo mo mukaon na kay dagko mga say nga na Subway sandwich. Guwa mo ka nga tumo sa side SM. Nana dito, no? Manila na lang. Diyan na sa SM. O niya,
Savoy din pag nangita ko pag abot ato na mo. Asa man ni Savoy o may Savoy di ay. Mga hotels nga naninda sa ilang nag-exhibit sa ilang mapagkaon. O medyo may presyo pero barato ra kaysa muadto ka sa hotel. Lagmi ilang pagkaon kapatid. Nya man naman to sunod tuig na pod. Wa ko magdahom nga last Wednesday, gidala ko. Gi-check in mga to sa Savoy Hotel. Saka ko dito, asa man nadapita? Naasa Mactan, Newtown. Ang township sa Mega World nga gipanag-iya ni Mr. Andrew Tan. 71 years old pa ni siya ug ang iyang total wealth o net worth is 138 billion pesos. Ug kana diyang Mactan na Newtown, 30 hectares na siya. Ug moonay ninduta pag adto lagi namo igsoon kumplito. Ug naay nahibulong ko nga pagkabuntag sa Wednesday, naghimo ko grill gikan sa 7th floor, nakita nako tong construction site. Akong gi-video kan ug akong gi-post. Ug pagka tomorrow ana nahimbong ko nga dunay news feed nga ning gawa sa news gyud. Of course, sa kanang digital news ba? Nga dunay duha ka pinagkadagko nga proyekto dinhi sa Sugbo is undergoing projects now under construction at the 30 hectares, the Mactan Newtown. Ang usa mao ang 1.5 billion pesos nga Mactan Expo Center. Stand alone na siya nga convention center nga ang mga kumpanya niyo basig usa ka adlaw next year kung mahuman na siya adto mo dito banding mag team building kay available man siya para sa MICE. MICE means meetings, incentives, conferences, exhibitions. Dako kayo nga lugar. Imagine, 1 hectare. Ang number 2, mao ang 1.2 billion Mactan World Museum. Hinoon, wako ganahay, wako ma-interest kay ang ibutang dito si King Philip II, ang king sa Spain, nagdag-espada nga bayo. Inig-entrada ko nun nimo, kunya tapad sa kilid sila Lapu-Lapu. Daba kasi ang sundang. Kay sa una, pag anak na mas Mactan Shrine, gaana man to sila Lapu-Lapu sundang. Last week, gaana naman siya. Nya lain na mo porma yan sundang, yan medyo 6-pack na po ba? Hindi ka naman siya kabata. Sa likod, sa kining kuang kuno, Mactan World Museum, si Magellan. Nya ang ilang ipakita dito, ang Spanish culture, na yung mga dance culture, dancing, o ang kita mo itong fire dance. Nga last week, pertindagana sa mayor, kay dunay ning present dito nga nangitsag baga, hapit min nga igo, pero last the other 2 weeks ago, last week, nindot kayo ang ila kay G Park ang ning present. Og, mo na ipakita sa kining 1.2 billion Mactan World. Kasi may tag-iya ni ini. Si Andrew Tan, usa ka single person. O ang nagdaan ni either, I don't know siya, igsuon ba niya, kay Tan man sa kapilido. Igsuon, anong nag-istorya mo ko na, tungod kay, ako lang gipalatay, ka nga rich man. Rich, very rich. Kini si Andrew Tan, ni siya 78 buildings for offices. Gawas anang Mactan Newtown. Doon ay mga subdivisions. Doon ay 27 kabuk lifestyle malls. Doon na siya 741 residence building. Kaamgo bitaw ko, 7th floor. Nya, murag 15th floor. Sa 15th floor lang ha. Wa pa mo kakita sa Cebu nga na mga skyscraper diha, high-rise building diha nga tag 50 stories. Abi ninyo pila ka kwarto ang Savoy is 550 rooms. Ang atbang Belmont Hotel nga gipanag-iya gihapon ni Andrew Tan kini mga hotel. So kung maka-accommodate siya og 500, ang Holy City, nagunahon ako, kadakuan ang Holy City, pila man day ka billion ka mga kalag, nga glorified body, nga mag-unata dito, tuan na si Pastora dito, tuan na si Brad Samuel dito,
to na si Sister Jane dito, to na si Brother Femio dito, si Brother Lupi dito, ang imong mama, papa, to na dito, mululo, to na dito, to na sila. Nagpuyo, to na sila dito. O kita, nagsige pa kitag practice karon ganiha, unsawang pagdaig sa ton Dios, kay tuwa sila dito, nagsigdaig sa Dios, wato sila nangatulog dito, nagsige to sila simba og daig sa Dios. Ug nagsinggit sila, worthy is the Lamb who was, and who is to come sa earth. Upusit kayo, nagtanaw ni Mus Revelation 18, nga ang angel niingon kang devil, kang dragon, kang Satan, nga who was not, who is not, and who is not to come. Di siya come. Kay bilanggon siya, itambog siya sa linaw nga kalayo. Niya mag-awat-awat sa dito. Para iya na to. Sa beast, antichrist, sa beast, false prophet, ug ang nagposes nila nga si dragon, the devil, slanderer, Satan. Amen? Ayaw pagkasabutan na, kay importante kini nga church karon. Naibaw mo kung sa initabo sa Israel. Gialirungan siya sa iyang kaaway karon. Nagkapuliki siya sa gang from north to south, east to west. Ang ilang bandira sa mga anti-Semitism or anti-Semitist is from river to river. Na nasa Bible, wipe out Israel from river to river. Muna singgit sa mga Palestinians. Ug di na may tabo maigsoon kay ningon ang akong Biblia, ang inyong Biblia, nga samtang musubang pangadlaw, musaw pa ni kini, hangtod dili kini mahuman, dili mawagtang ang nasod Israel. Tungod kay ang balaang siyudad gitawag og New Jerusalem, the Holy City. Amen? Ug kung sa may relasyon sa church ug sa Israel. Dako, tungod kang Israel pinili sa Dios sa dantugon. Ang church pinili sa Dios sa nagkalain-laing kanasuran ug gibag-o sa Dios. Pero maabot ang adlaw nga ibalik sa Dios ang iyang saad sa Israel kung mukwaon ang church, i-rapture ang church, bunya, ugma, karutuiga, muna ayaw mo pagluya-luya, tiwasan ninyo ning 2024, December 31, tiwasan lang ninyo. Kay basig karon ang tuiga ang rapture. Tungod sa panghitabo sa Middle East. Naibaw mo, gahapon, ang presidente sa Turkey ning cut off sa iyang trade relation with Israel nga mo income of 9.5 billion dollars a year ang ilang transaction giputol og kalit. Nahibaw mo sa Ezekiel 38:39 naa diha ang Turkey ning kalit siya og twist. May soon basahin yung Bible ay mo pagsalig sa siguro gialaw ni God nga tadiha karon back to the future ta. That is the future. Revelation is history of the future. Ang akong gistorya niyo, gidata mo balik sa ugma nga kagahapon nga nahitabo na sa atubangan sa Dios. Amen? Balik ta. Trisi ka hotel, igsoon. Kung ikaw, Zed, doon na kay Trisi ka hotel. Nasa mong kapuyo. Siguro doon na kayo mong private plane. Doon na kayo na imong yacht. Doon na kayo imong helicopter. No? Basta dili lang ka pangitaon sa wala kay warrant o pares ka magtago-tago ka din nakakasakay sa imong private jet. Kay nagkamong-among kasi imong mga empleyado sama ni Kibuloy. No? Na false teacher, false prophet. Maigsoon, kining tawhana nag-ugmad ni sa iyang pag-uswag gikan sa ubos daghan siya kondotel. Resort World Manila iya 50% sa McDonald's iya kang andrutan dato kay ni unya ang pinakapatok na patok nga brandy nga gitawag ninyo Emperador brandy sa tibuok kalibutan patok kay siya world top sale brandy sa world pero tinutuan kontrolado ng Emperador brandy dato kayo. Gikapoy ko tanaw sa iyang credentials. Pero napay mas dato niya. Usala ni siya sa mga dato sa Pilipinas. Gani, ang akong istorya niyo, ikasiyam ra ni siya, ang ikanapo si Tony Tan Kaktiong, ang tag-iya sa Jollibee, nga doon ay
Daghan kayong branches sa Pilipinas ug sa gawas. Adto bitaw sa Hong Kong. Ang Jollibee dito to mas underground. Manaog man ka dito. Nya kuan ra. Pila ra ka buok. Mga mo serve duha tulo, may daran pa jud. Dinhi pag adto na mo Jollibee do, kana. Nya maglibog pa sila labi nag senior citizen ka, maglibog pa sila sa on pag minus percentage. Ang siya mo na siya, pero pasaka tayo kapito, si Jaime Zobel de Ayala. Grabe, mas dato pa ding andrutan. Pero, nagisgot ko ninyo mga adunahan. Ba, na maka-encourage na to. Nga, usa kay gayon, anak, madato ka. Samtang naminaw ka, ug di pambalik ang Ginoo. Tag-iya si Jaime Zobel sa Ayala Corporation, real estate, ang ilang kindagko, no? Nay Alveo, Abedalan, Ayala Land Corporation, 39 ka Ayala Malls, sila'y tag-iya sa BPI, siya'y tag-iya sa GCash, kanang imo din, GCash nga biggest digital wallet, siya'y tag-iya sa Globe Telecom, nga tong Globe, Manila Water, grabe no? So, balik ta diri sa chapter 16 sa Luke. Actually, sumpay ni sa Pastor James 2 Sundays ago. The rich man had a manager. Ang Greek word sa word manager is oikonomos. Oikonomos means law of the house. Siya'y balaod, siya'y hawd sa panimalay. In other words, he is the one who manage everything. Everything. Real property, personal property, food. Siya'y in charge to hire and to fire employees. Labaw pa siguro ni administrator o administrator gini siya. But, doon ay but, dako kayong but. This manager was reported of corruption. Ang word, sa Greek word, sa word nga reported, dili ni ordinaryo. Reported in Greek is diabolo. Diabolo means diha gikuha ang nga ni Satanas nga diabolic. Biblical name ni Satanas is slanderer. Sa Tagalog pa, diablo. Gisumbong, gi-accuse siya nga diablo. Sa chapter 1, sa ubos diya, who had a manager, and this manager was reported to the rich man as squandering his possession. The manager, the oikonomos, was squandering the rich man's possession. Ang dato, naka-receive siya o extreme report nga diabolical in nature ang functions sa manager. Duwa na siya ning function sa iyang pagka-manager, honestly nga manager. Diabolic na siya. Ang oikonomos was squandering. The same word nga gigamit, nga gi-preach ni Pastor James last 2 Sundays, Luke 15 verse 13, sa prodigal son. The prodigal son, yung ko lang basahon na, and not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country, and there he squandered his estate with loose living. Kay bautag yun sa pag-define ni Pastor James last Sunday, 2 Sundays ago, extravagant spending, money and resources recklessly. Why? Pag huna-una, gasto lang, spending recklessly. Let's pray. Father, help us, Lord, to understand your word. Give us insight for each person to understand your word, your message. The reason why you come through your word this morning. In Jesus' name, amen. Sa ato pa, si oikonomos, the manager, is incompetent manager. He was irresponsible manager. Kaso, dili siya anak Dili siya anak sa rich man. Lahi ang prodigal son, kay anak man siya. COO man siya, child of owner. Pero kini siya, posible CEO ra ni siya. Chief Executive Officer. So sa verse 13, nagpatuyang siya o gasto sa iyang kwarta sa walay kapusilanan. Ang kuani ang katong prodigal son. Mo po'y gibuhat ani kay sumpay man chapter 16 man nagsunod man sa parable ni Jesus may tungod sa prodigal son. Si prodigal son wa siya maghuna-una siyang ugma, siyang future.
Mosad ni si oy kanamos, wa siya maguna-una, giwaldas niya ang dili iyang kwarta, arang-arang tos prodigal. Kay iya man tong bahin, gihurot niya gasto. Why accounting nga tarong, basta hurot lang, wa tanan. Pero kini si oy kanamos, giwaldas, dili iyang kwarta, kwarta siya iyang agawon, kwarta siya iyang amo. I hope wa ni buhatan ninyo kung CPA mo, kung accounting mo na mo treasurer o na mo sa kuan dapit. No? Chapter 2, verse 2. And he called him and said to him, what is this I hear about you? Usam niya ako nadungog nimo. The rich man called the attention of the oikanamos or the manager and said, what is this I hear about you? Nakadungog ra siya. Wa siya dito sa ato pa. Wa ni siya puyo dito sa dool sa operation area sa iyang negosyo. Nagpuyo ni siya somewhere distansya, di ba? Kay gireport naman. Kay unta to kung diha pa siya sama ng uban nga na hardware sa ubos to as sila puyo sa taas, makaibaho sila o sila ginag-manage. Sa verse 2, ingon siya din give an accounting of your oikonomias, give your accounting of your management. Giyon sa man nimo pag-manage. Subayi kuno ko, mga igsoon, murag, di ni maayo nga management principle, nga ang nagbuhat og dili tarong maupag yung pa inventaryo. Sigurado gyud nga doktor-doktora niya which nahitabo gyud og si Jesus Christ naghatag aning istorya face value nga mao gyud may tabo. Giputbol naman ni siya. Ingon sa ubos sa verse 2, for you can no longer be manager. Dili ka na oy kanamon, no? Si oy kanamos dili na oy kanamon tungod kay dili maayo ang iyang pagka-oy kanamias. Meaning, giputbol na siya, gi-fired out na siya, pero siya gyapoy gipahandol sa inventory. Inventaryo kuno ng atong mga stocks din na be. Ang buhaton unta ni Richman, kay Richman siya, nag-hire siya og external auditor. Nag-hire siya og somebody nga CPA baron, no, certified public accountant, nga dili kana kay sigurado man gyud siya nga dili naman siya konektado, i-fire out naman siya. So namutos na siya. Ang iyang mga papilis, ang iyang mga butang sa iyang office table, iyan ang gisod sa karton. Muuli na siya. Abi ninyo maigsoon, tungod kay dato man ni kayong tawhana, daghang kayong utangan sa iya. Kita daghatag utang sa bangko. Ang uban niyo credit card, ang uban niyo car loan, ang uban niyo housing loan. Dunay utang sa pag-ibig, no? Inguna na normal na siya. Aron makaroll ang money sa bangko nga sige tag deposito, maproblema sila unsa ang paghatag og interest nimo, ilan nang ihanyag og papautang og mga balay, mga property, mga sakyanan, credit card tanan lang. Bisang pag 20 ka credit card, ihatag sa imo. Hala, gasto ka lang diha. Verse 5, gipatawag ni manager ang mga nakautang sa iyang agalon. He summoned each one of his master's debtors. And he began saying to the first, how much do you owe my master? Bright na ni siya. Sa verse 6, ang utang balik equivalent sa 3 ka tuig nga sweldo. Siya ang 3 ka tuig nga sweldo. Kung nagsweldo kag 30,000 a month, nagisgot na din 1.4 million ang utang aning tawhana. Nakaabot og million imong utang. Kung nagpag-ibig ka, 2.5 million imong balay giutang. Kung nangutang kag motor, siguro 50,000 lang gidata-datahan nimo. Pero kini balik 3 ka tuig ang iyang utang sa verse 6. Verse 7 maupod. Tanawa ang verse 3 ang iyang gihuna-una. Tungod kay papahwao na siya sa iyang agalon, maingon siya sa iyang kagalingon. Unsa may akong himuon? Namalandong siya. Dili ako makahimo sa bugat nga trabaho sama sa pagkalot og bangag. Og maulaw usab ako nga magpakilimos. Sa to pa dili siya makahimo og kaut og septic tank o makanal. Di po siya pwede magpakilimos, manager ko siya.
So, white collar job ra iya, wa siya blue collar job, di siya pwede magmekaniko, wa siya laing kantiguhan, kundi office work, pag-manage yung mga tao. Arang-arang si prodigal son, kay naka-work man siya sa pigiri. Bro mo? Yes? Nakatrabaho siya sa babuyan. Si manager, di siya kahimo na, pang-office lang yan trabaho. Pero doon na siya solusyon. Verse 4, I know what I shall do, so that when I am removed from the management, people will welcome me into their homes. Pantayan ang welcome. Naibuluan ko na. Siya, murag doon ay, ting, santo siya doon, naibuluan ko na. Kung unsa nga akong himuon. Naghimo siya move karon. Ang iyang solusyon mo ni, verse 6. And he said, katungutangan, 100 measures of all. And he said to him, take your bill and sit down quickly and write 50. Oh, 50% discount diretso. Ay, gi-offer niya, 50% diretso. Padana, binay mo resibo, ilisi diya. Imbis 1.5 million, 600,000 na lang. Kasi may di malipay, anak. Nay, malipay, anak. Wala. Mas mahal ganun, papasok lang ito ng utang. No? Verse 7. Then he said to another, ikaduha, debtors number 2. Ingon siya, how much do you owe? And he said, 100 measures of wheat. He said to him, take your bill and write 80. 20%. Sale. Ang yan deal. Sale niya. So, nalakas siya. Kung sa may epektuan natural, malipay itong iyang kung andan, utang kabubuto mo ito, kadakuan na. Verse 6, sige, ano yung imong resibo? Lingkod, isulat ang 50 lang katibod. Verse 7, sige, ano yung imong resibo? Isulat ang 80 lang katibod. Muna yung iyang inventaryo. Muna yung isubmit sa iyang amo. Mo, narin, mo utangan ni mo, nakumbiya. Kay bawo iyang amo. Tanaw ang verse 8. And this master praised the unrighteous manager because he acted shrewdly. For the sons of this age are more shrewd in relation to their own kind than the sons of light. What's happening? Kasi may naitabo din Kasi naitabo din Gidaig. Matod pa, gidaig, sa istorya ni Jesus Christ, gidaig sa agalon ang limbungan ng tinugyanan. Wa mo makurat? What? Are you serious? Really? Gidaig? Kay maro siya. Dili, may igsoon. Iba ang Greek word nga gigamit din Kaning word nga strud means pronemos, ambot ipasabot, he acted. He was having a sharp powers of judgment. Sharp powers of judgment. Why siya? Sa una, walda siya. Karon nagwinais na siya. Sa paagi, sa kalibutanon nga pagkawais. Ang word nga gigamit sa Binisaya, gidaig siya sa agalon, ang limbungan ba? Gidaig ang limbungan sa agalon, tungod sa kaabtik ni Abtik. Kining word kaabtik. Tungod sa kaabtik ni kay nakapangandam na kini alang sa iyang umaabot. Mao ni atong gibuhat, nangandam ta sa atong umaabot. Amen? Di ba? Before walda siya, karon prepare na siya, nangandam na siya. Ug nakapangandam gyud siya sa umaabot. So gipraise siya ni Jesus. Si Oy kanamos gipraise ni Jesus. Why? Because creative siya? No. Because unsa man siya dishonest? No. Corrupt? No. Thief? Nangawat? No. Gipraise siya ni Jesus tungod kay abtik siya. Nakapangandam siya sa iyang umaabot. Ikaw nakapangandam na ba ka? Kamong nag-watch online, nakapangandam na ba mo? Nahibaw mong yudtang ang mga matay ang tao. O kung dili ta mamatay ka, kung makasud ta tribulation, grabing kasakitan na nga tribulation may igsoon. Kanang 7 kasilyo dihang may igsoon, nagulagway na sa usa ka dokumento nga gisilyuhan makapito sa panahon sa mga Romano, sa ilang panahon pag-istorya ni John. Timbaan nga kana, genuine, authentic
tinuod, original. O ang makaabli lang sa silyo, mao ang iridiro. O si Jesus Christ ang iridiro. Na problema si John the Beloved, kinsay mo abli. Ningingon ang anghel, nga ayaw ka balaka, kaya ang iridiro, may makabli na. Pag-abli sa pirmirong silyo, dunay kalinaw. Offer of ceasefire. Amigo ang Israel. Amigo sa kanasuran. Why gira? Pero kadiotra, false peace. Kay nag-reload lang sila sa ilang mga armas. Karong giablian na ikaduhang silyo, dunay gira sa tibok kalibutan. Makalusot man daron, pero maigsoon, wako nang hadlok. Mao ni gisulti sa Revelation. Dunay umaabot nga gira. Ug dili na ordinaryo nga gira. Tungod kay magpakita gila sila sa mga weapons that was never been used before according to Iran. Weapons that are not being used before according to Russia. Weapons that never been used before according to Israel. Weapons that never been used before according to US of A. Don't you know that ang US of A dunay gitawag og underwater drone para sa West Philippine Sea? Paminaw gud mo balita pero me tungod kay hapit na magkudita ang Pilipinas. Pilian niyog tarong ang mulid. Bisag na apat, samtang napata din ni church. Musugot tag sa dili, padulong ta sa future of the end. The end of the beginning. Katapusan sa pagsugod. The end of the history of mankind. Kay inigabot, nigbuhi sa kapungot sa Dios, way kaipsot. Igabli sa ikatulong silyo. Dakong dunay dakong gutom. Food shortage tungod sa gira. Igabli sa ikapat nga silyo. Dunay famine, dunay death, kamatay tungod sa gira, tungod sa gutom, tungod sa pandemic, kay ning buhi og biological weapons panahon sa gira, nangasakit ang mga tao. 1/4 sa population dead. So kung doon tayo 8 billion, 2 billion dead during the time. Silyo lang na. Pag-abli sa ikalimang silyo, doon ang mga martir rito, nang hila kanu sa man, how long? Muna ang prayer sa mga saints. Tribulation saints, kanu sa mo may panimasli ni mo. Ginoo, the revenge. Pag-abli sa ikapitong silyo, ay ikaunom nga silyo, na. Di na ni badag tao. Si God na ang nagtrabaho. Dunay kusog nga linog. Ako na nang gi-share sa reel nga dili ni fault line, dili ni ordinaryong linog sa mga ring of fire o sa mga fault line din ang usa diha, kundili ang Greek word nga gigamit seismas, gikan sa word seismic. Uyugon ang earth. Og mana displace ang mga bukid, ang mga bato, ang adlaw maitom. Ang bulan, mamang dugo. Ang mabituon, mga tagak. Nahibaw ba mo karong adlaw? Doon ay mga tagak nga debris sa China, gipalupad gahapon itong adlaw. O asa mahok, sa dagat sa Pilipinas. Gingnan ng mga isda, ayaw siya mapangista sa drop zone. Karong adlaw. Kana, space junk na siya kay space. Ang gisgutan na ni judgment ni God. Bato ni. Gigantic stones, rocks, asteroids, meteors, space rocks, tagak. Ang mga leader o mga tao manago sa langob. Dili na ordinaryong langob. Nagisgot ko, ang Jollibee sa Hong Kong, tas ilawom. Ang ilang mga train, tas ilawom. Ang sa Israel, tas ilawom. Ang mga Hamas, tas ilawom. Adto sa mga tunnel, manago, aron di maigos mga bato. Adto sa mga bunkers, kung doon na kay bunker. Basement. Subway. Kaya dili sila. Ug musinggit sila. Masuko sila sa Ginoo, musangpit sila sa Ginoo. Kanang gitawag diag mountains, dili na bukid kundi high places na kanang rocks diya ang ilang Dios og nagsangpit sila. Fall on us tabuni mi panalip di mi. Sinang kana? Sangpit gyapon silang idols. Pagkahuman mga igsoon, dunay laing pag-abli sa ikapat kasilyo diha nahilom ang church. Ang mga anghel sa langit nahilom pagdaig sa Dios. Ngano man nakita nila ang Dios nga mibarog gikan sa iyang puluyanan from his habitation. Zechariah chapter 2 verse 13.
God arise from His habitation. Nangahilom sila. Ug nangasyak, ug nanga-struck sila sa mahitabo, sa kalibutan. Tungod sa ka-massive, ug sa ka-severe, ka-extreme, severely extreme nga mahitabo. Imagine, trumpet, pangutana, ngano nagamit naman pog trumpet? Tungod kaya ang trumpet, makuha ng atensyon, inigtingog sa trumpeta, makakuha ng atensyon. Ang primerong trumpet, sunod mga Domingo na lang. Basta 7 na siya, grabe. Rapid fire na siya. Pagkauman sa trumpet, panaksan. Anong panaksan man? Itong kay gisudlan na siya. Masudlan. Gisudlan sa kapungot sa Diyos, ibubo sa kalibutan. Maigsoon, wa ko nagpanghadlok. Mauna ang gisulta sa Biblia. Dili na siya allegorical, dili na siya spiritual, dili na siya figurative. Mao gyud na. Kung ano siya gisulti, kung ingon, ang bulan na himdugo, himdugo. Dili ta kay nga, volcano na. Kumuingon nga dunay 100 pound nga hail, stone, gikan sa heaven na tagak. Siya nang kanang 100 pounds, o sana ka bakit? Nga yelo. Nga nga tagak, ding uwan o yelo, tag sa kabakid. Hello? Kamon nando kadungog sa online. Ning ulan o yelo, tag sa kabakid. Igkaigo sa ato para bungkag imong atop na ibaw mo last week, ning ulan o yelo sa Cotabato, init kaayo. Pagkaudto niya, nakabati mas balita, ug usa ka lugar sa Mindanao, nga 10 minutes, 15 minutes, nagdigatak, di sila magkadungog sa istorya kay dagang kay mabato sa langit nga yellow nga tagak. Udton tutok, init. For God, nothing is impossible. Watch out. Pray. Call unto God. Worship Him. Panahon nga schedule, simba, simba. Ayaw, lanay-lanay. Ayaw, termino kahoy-kahoy. Ayaw, pagbiya-biya, palayo-layo, may soon. Pamliti God, abi ninyo pilay-pliti na ko kada simana, mayroon ng 300. Turais ko kung nga repadong. Mangyod ng ulitaw, militi naman na. Hindi na ko drive. Hallelujah, balik tayo yan. Wala siya pakialam. Sa future, katong, uy kanamos, gasto. But this time, he is concerned by his future. Nag-prepare siya. Sa una, wala tayo pakialam sa mga kalag. Wala tayo pakialam. Bahala mo sa buhay niyo. Siya nyawan mo. Gahi mo. Manira mo siyang pultan. Bajilisin. Wala kita. Ang ato lang kita. Maluwas ta. Pero karon nganong mahibong ka manghingawa naman ta sa mga kalag. Bisa maglakaw lang ta kabatuan. Nganto gyud Bible study, di ba? Ngano man. Nga di man na nato sila parente. Dili na imong pagbati igsoon, sultiati ka. Pagbati na sa Holy Spirit. Nung dumiwa si Jesus. Si Jesus to sa langit, naglingkod sa iyang trono. Kisay ni Aro ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit mo'y nagtukmod nimo. Kaya ang Holy Spirit na sayod siya, nga ang ngalan na ng tawhanan na isulat sa libro, basahon sa kinabuhi, o sa kadlaw, mudawat siya ni Jesus Christ. Ug mahimong ikaw mo'y gamiton, nga mudawat na siya. Kita tanan doon ay gigamit. Amen? Inani mo good next paminaw mo maayo. Pagkahimugso sa tao, ako, si Judah lang. Pagkahimugso ni Judah, unsa pitsaha? December 3. Panalitan no? 1984. Suwat dito sa libro sa kinabuhi. Libro sa kinabuhi. Okay? December 3, 1984. Judah. Lu. Inchik mo pido, Lu. Abing, Pilipino de ay. Suwat iyangan, Judalo. Ang primero kolon, December 3, 1984. Sunod name, Judalo Abing. Sunod, si Judalo Abing, under protective custody sa langit. Baby pa siya. Under protective custody. Di siya maimpirno. Pag-abot o edad niya for, depende, 5, 6, 7, age of accountability, suwat na po dito, nakasabot na siya, unsay maayo, unsay dili, good and evil. Okay, suwat dito, sa iyang ngalan, kulom, libro sa kinabuhi. Karon, doon na nag-share sa iya. Pag-share sa iya, ni Judalo, reliyon na, ang akong namatan pagkamatsyan, sa likway na si Jesus, unsay netabo, napatay oras? Napay kamay. Papas ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi.
gipapas ang ngalan ni Judalo abing sa libro sa kinabuhi. Tungod yan, libro sa kinabuhi, alang lang sa mga nangaluwas, alang lang sa nindawat ni Jesus Christ, iyang manluluwas. Ayaw mo kabalaka sa Revelation 19, gitunaan ko nagmaayo, Revelation 20, kanang libro sa kinabuhi, ang gisuwat diha, ang nahibilin diha, ang pasuwat diha, mga nangaluwas na sila, di kakitag unbeliever din na sa libro sa kinabuhi, mo nang itambog yun sila tanan sa linaw nga kalayo, kay gireject man nila si Jesus Christ. Amen? Kung gidawat man ni Judalo, abing, si Jesus ngayon manluluwas, dili siya papaon, di siya erase. Sa langit, way eraser. O panaw na sa langit, either girapture siya, iswat na po to ang iyang death certificate, date of birth, date of death, para ni pastora ba? Heaven, tumalagyangan. Maria Elena Balmore Singkol, Sevilla, tumayangan. Hello? Tuay mo nga, naay mo nga. Ay, ikaw rin ay bawa na. Kung nagduha-duha pa ka, dawata, kamong naminaw, dawata si Jesus Christ. Kay maura na hinungdan nga may impirno ka. Wa kay labot sa impirno, kang Satan ng impirno. Hibo na sa Diyos. Ang lake of fire, lake, dili, burning. Lake of fire, burning with fire and brimstone. Labaw pa sa Sodom and Gomorrah. For Satan na, ayaw pag-apil-apili doon. Sa likway ng imong nakatunan. Kay karong buntaga, gihatag na ko ang insight. Daniel chapter 10, 3 verse 10 or 10 verse, 12 verse 10. Daniel 12 verse 10. Ingon si Gabriel nga to Daniel, I will give you insight in order for you to understand. Tagaan tika og inward, seeing, sight, seeing inward. I am teaching you the word of God. Not by myself, but what is written, so be it. Amen? O katapusan, verse 9. Mauni ang specific focus sa istorya ni Jesus Christ. Verse 9. Wa man day mo yung Bible, no? Na mo yung Bible? Pamalit niya mong Bible otro, ha? Kay, di magsilbi ning inani niya. Kailangan tag hard copy. Okay. 9. And I say to you, ang sa kanisunod niya, mo ni specific focus. Ingon Jesus, I say to you, my disciples, learners, followers, students, listeners, I say to you, make friends for yourselves by means of the wealth of unrighteousness, so that when it fails, kay mo fail man gyud, they will receive you into the eternal dwellings. Ang focus sa verse 9 o ang focus sa istorya, mga igsoon, is how to use money for a spiritual benefit. Moro na. Aron matud pa nga sa pag-abot sa adlaw nga mahurot na ang kalibutanong bahandi kay mahurot man gyud bisag unsaon brandog hipos na may inflation, siguro dako na kayo mong pundo 10 years agong 1 million, karon ang 1 million equivalent to 1,000 pesos, siguro 20,000 na lang. So ay ko no, pag grocery mo karon tao dinig panggawas 1,000 dada, unsa ra imong mapalit na unsa ra may imong mapalit? Edible oil, tungas kilong karne, tanon, shampoo, sabon, wala na. Shampoo ron, 100 kapin. Ang sabon, 100. Nya, kung ang imong sabon, gadtong mahalon, gadtong mga, so may mahalon sabon, papaya. Ang ako, pineapple man. Brato ra. Ang sumpay, mahurot man yun, ingon na, dawato nila, kinsa man nila, katong imong isang yawan. Kabantay mo itong giawit? Sito itong giawit ganiya? Katong, kusog ba? Katong paspas? Hatong sing lead singer? Ha? Dahunog. Katong man dahunog ba? No?
Dawato nila kamo dito sa puluyanan nga walay katapusan, nag-isgot nig heaven. So, ang specific focus sa verse 9 is how to use our money for our spiritual benefit. Nga, listen carefully. Kung gigamit manggani sa pagan, unbelieving Filipinos, ang ilang kwarta, aron makaamigo sila o kunya, makabaton sila social benefit. Kaya na sila kang friends, add friend, tagay emperador, o tagay pre, na. Suroy dire, gasto ag mayo, maigsoon, ang gisulti ni Jesus Christ, bright sila, wise sila sa kalibutanon, susama nila, kamupakha nga mga anak sa Dios. So kung nakaamigo sila alang sa social benefit, unsa pa kaha ang mga anak sa Dios nga makabaton og spiritual benefit sa umaabot sa ato pa na mundo ka para umaabot kada sangyaw nimo, kada dagkalag nimo ngadto sa Ginoo, pundo na nimo, deposito na nimo sa langit. Si pastora pag-abot niya sa langit, daghan ang welcome. Kabantay mo ganin kung welcome, daghan ang ning welcome niya didto tungod kay daghan siya gidala ngadto sa tiilan sa Dios. Si Pastor Eric, sila si Rebecca, o guban pa, sila Pastor James, Pastor Marlo, dagang ipandala, o ikaw, ako, dagang ipandala. Sa unsang paagi, gigamit atong salapi, alang sa Ginoo, dili man ka tanan, kay pilar man ang iya sa Dios. Si Sister Linda, naghimo siya kaugalingon niyang desisyon, personal, naglugaw-lugaw siya, nagfeeding siya sa iyang silingan, o ngita siya mga area nga iyang feedingan. Ang uban ninyo din ning tampo sa basketball court kay ang target ana for evangelism, sports evangelism. Ang uban nato maigsoon dili kalakaw pero naghatag ta sa atong dinios or honest makadunayon nga paghatag sa atong ikapulo. Gani last Friday duno ko dadat nakurat lang ko Friday. Ningon gani si Mrs. Salsira. Friday dunay offering. Part. No? So, ang pagtrabaho ninyo, adlaw-adlaw, gabi, katong mga night shift o katong grave shift, katong work from home, kakahibaw ko na sila si Ray. Mo-earn mo ana og suhol sa inyong gibuhat. Tapos, ang imong paggasto alang sa evangelism ministry, dili na makawang. Evangelism ministry sa church, mahimong ikaw. Sa among panahon sa una ka sa Cebu, kato mga kauban ako nga mga banal na abogado, doktor, na wa sila lingaw og Domingo sapon, mo pag-abot sa saak. Kay nang gisa kay Volkswagen pa man to. Bao. May man Volkswagen kay mo salot. Paabot dia sa saak sangyaw. Ang sabi nita bo, namo ron nataron. Amen. Kung wato na mo buhata. Hallelujah. Amen. Naibaw mo, wa pa ng Granul, wa pa ng Magellan, Magallanes. Ning abot ko diha, nagmotor mi, duha kami swudi, nagsangyaw mi taliwa sa Kamaisan ba na sa una, wa pa ng deka diha. Kada Domingo, usa lang ka pamilya, hantod nahilis ang ligid sa motor, di na ko kari. Naibaw mo, ning abot mi sa Lawaan, Dalisay, pagsangyaw, karon doon na church. Ning abot mi sa Bohol, doon na church sa Talibon, San Pedro, Bohol. Sa Libuna, Pungol, Bukidnon, doon na tulo ka church. Pero sa akong personal, dili ko inana ka church planting tapos. Ang ako lang nga, nangalangkot ko sa Ginoo, if you will do that, God will be happy for you. Just share and bless the people. Tutalo man ta maghimog atong gingarian. Jesus is building His kingdom. Amen. Basta naluwas na sila. Labing siguro, inigadto na ko sa langit. Kaya mag-una man ko ninyo, kay senior naman ko. Sister Piring, wahay ka na ako. ako lang. Kani mga tara, mo ni mo welcome. Doon na welcome committee. Mo ni mo welcome na ko. Mo ni encouragement na ko maigsoon. Mo nang di may kapuyan pag sangyaw sa pulong sa Dios. Okay, kapoy-kapoy da. Apilog sangyaw, amen. Kay makadalagag kalag sa Ginoo ngadto sa eternidad. Kini sila mao ni sila mo welcome nimo sa langit. So, akong i-end by saying, if you want something that will last for a year, plant a flower. Kapatid na siguro muna, if you want something that will last for a lifetime, plant a tree.
But if you want something that will last forever, plant a gospel in someone's life. Di gyud na mawagtang. Og ni Gabriel pa, nga angel, ngadto ni Daniel, Daniel chapter 12 verse 3. Listen to this and I will end with this verse. Those who led the many to righteousness will be like the stars forever and ever. Kailan mo kung saan yung stars? Dili movie star, like stars. Angels, compare sila into stars. And those of you, now read Revelation chapter 10, unsay itsura ni Gabriel. Panahon ni Daniel, unsay ang nakita. Suwaw, grabe. Kaya ba mo kung sa kahayag ng star, mubanag-banag ka, mahayag sama, kakusog sa kahayag sa mga bituon, magsiga ka igsoon. The more you bring souls to Christ, through your sacrifice. May kong sacrifice, kaya nagtrabaho ka, imong gigamit, ang imong money, pagpalit o mga biskwit. Napakuisulti niyo, karong hapon doon na i-deliver. Voluntary niyang gibuhat. Ihatod sa taas ang para sa mga kabataan. Slide, playhouse, taas, para sa mga bata. Inana ka pinangga ang mga katauhan sa Diyos. Salamat ana nga donor. Let's bow our heads and pray. Father, your people had ears. Many times in your word, in the gospel, you said, he who has an ear, let him hear, or let her hear what the Spirit of the word says. Father, nakaila ikaw kinsa sila. Kinsa ang imong genuine, kinsa gyud ang imuha. Nga nasa imong puder, nasa imong turil. Dili man ka tanan. Panakaila ikaw kanila. Kung doon na may uban, Panginoon, na hindi pa maka-accept sa laom sa pagtulunan nga giitsa sa pulpito matag Domingo, ikaw na Holy Spirit ang magigsulti kanila. Lord, be kind to your church, especially to those people who are still confused regarding their status and their position in you. Father, that they will have correct theology and insight of understanding how you are doing these things to us. Yes, Lord, you will bless us while we are here. In fact, some of us are already enjoying the blessings. I mean material blessings. I mean physical blessings. But those spiritual blessings that you have enumerated before in Ephesians chapter 1 verse 3 to 14. God Almighty, I pray, Holy Spirit, speak to these people who still needs enlightenment, more enlightenment. Not the religious doctrinal enlightenment, but the biblical enlightenment. They will learn to read their Bible, not only to listen to the pastors and teachers who will teach them, for teachers might be wrong. Maybe others that are listening online have already their own theological standpoint. But it doesn't matter anyhow, Father. What matters is your promise. Your promise in John chapter 10, John chapter 3, and everywhere in the scriptures, you have promised. If ever your chosen people, you form a nation, Israel, rejects you, you have reserved a remnant for you to save, as it has been during the time of Elijah, when Elijah was really sad and discouraged, thinking that he alone was left amongst the sons of God.
But you told him that there are still 7,000 whom you have reserved for salvation. These are the remnants. Father, the nation Israel right now, we understand, had remnants. They might be an unbelieving nation up to this time. But when the 144,000 evangelists, Jewish evangelists, and the flying angel and the two witnesses begin to share and to preach the gospel to the whole world, multitudes of people, nations upon nations, tribe, every language, every race and family will be saved. God Almighty, I pray in the name of Jesus, let your church hear your message. Nga dili nila sungsungan ang ilang maidulungog sa importanteng mensahe sa kaluwasan. Ang importante nga ang book of life alang lamang sa mga nangaluwas o dili sa mga unbelieving. Kay sa great white throne, pagbarog nila, tanan, kay kami nga church na naman mi sa imong kiliran. Sila tanan, wala gayod may sulat sa libro sa kinabuhi. Ang tanang mo atubang sa great white throne, puro unsaved, unbelievers, pagan. Munang giablihan ang mga books, daghan. Ug laing book of life, lain. Alang sa mga nangaluwas, apan ang books, alang sa mga unsaved, diha gibatbat ang tanang binuhatan nila. Tanang binuhatan, naghusay sila diha kanimo. Tanang gisulti nilang hiwi o dautan. Ang tanang pagpanamastamas, blasphemy. Ang tanang pagpamakak. Ang tanang pagbutang-butang. Naa na sulat sa libro. Ug dili sila kalukay sa imong paghukom. So nining kabuntagon o Dios, maplastar unta sa mong kasing-kasing. Ang imong gitudlo kanamo karon dili lamang sa istorya sambingay dinhi sa Luke 16, kundili lakip na sa imong gipakita ni Daniel sa unahan, the end of the beginning, the end of times, ang gipakita nimo ni John the Beloved, ang day of tribulation nga moabot sa kalibutan. Panalangin ni ang church samtang maglakaw kami Ginoo karon tuiga. Tuguti nga ang tibok tuig 2024 until December 31, manag-uban kami ug mulambo pa kami ug daghan kami matod nga mga kalag diha kanimo, ma-encourage kami sa pagpangalagad kanimo tungod kay dunay di ay anindot nga nagpaabot kanamo ang balaang syudad nga imong giandam sa imong katawhan, sa imong pinili, sa imong church. Dalaygon ikaw, mayaon ikaw in Jesus name. Amen. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo. Sa makausa atong hatagan ug kusog nga pagpakpak ang pulong sa Ginoo nga gidala ni Pastor Floro. Ug karong Dominggoha maigsoon ang first Sunday ug atong i-celebrate sa pinagi sa paghandom ang breaking of the bread. Ako mo gihangyo sa pagpanindog. Aton ning gibuhat tungod kay mga niluwas na kita. Amen. Kinita na natong gibuhat kawang lang ni kung wala gibuhat ni Jesus dito sa cross, ang iyang gibuhat, gilansang siya, namatay, gilubong og nabanhaw. Mao na nga dako kayo og significance ang atong pagabuhaton karon nga dili unta ta makalimot sa gibuhat ni Jesus dito sa cross og maghatag nato kadasig. Og akong gihangyo ang mga leaders pagari sa atubangan atong i-ready ang mga elements og maigsoon ako mong gihangyo nga iduko inyo mga ulo. Kita tagsa-tagsa raa maka-examine sa atong kinabuhi. Mas maayo nga mangaytag pasaylo sa Ginoo. Kita rin makasusi sa atong kagalingon. Dili makaayo nato nga mo partake ta ni ining nga mga elements nga kibaw ta mismo sa atong kagalingon nga dili ta ngayan. Natay chance ang Ginoo mo pasaylo. Iyata mga anak. Nining pila ka moments atong taganog time para maka-pray ta sa atong Ginoo.
Ginoong Jesus, salamat kayo sa imong gibuhat dito sa cross. Imong giagian ng klase sa kasakit, mga pag-antos. Aron lamang kami maluwas, Ginoo. Salamat nga imo kami mga pinili, imo kami gitawag. Ug nasulat amo mga pangalan diha sa libro sa kinabuhi. Ginoo, ang among pagabuhaton karon, amo kining gibuhat alang sa paghandom sa tanan nimong kasakit dito sa cross, sa imong dakong gugma alang kanamo. Maghatag unta kanin kanamo encouragement, Lord God, nga i-share, isangyaw ang gugma nga among nadawat sama sa among nadungog karon. Salamat Ginoo nga mo restore ni sa kadasig, sa katong nangaluya, sa katong physically ill, spiritually ill. Salamat Ginoo nga ikaw ang King of Restoration. Pinangga mi nimong tanan nga ania diri karon. Salamat Ginoo nga sa pag-igo sa bread sa among mga baba ug sa pagpatak Ginoo sa sud sa cup. Maabli among mga mata Ginoo, among makasing-kasing ang tanang gibuhat sa kaaway, mga bakak tungod sa mga pagsulay, nabutaan kami, mga waktang, in the mighty name of Jesus. Salamat Ginoo nga kami nga church, imo mga anak, imo mga pinili, mahimong madasigon nga mga lagad kanimo samtang nagpaabot sa imong pagbalik. Salamat kayo Lord sa imong dakong gugma diri kanamo, in Jesus name. Amen. Atong i-distribute ang mga elements samtang magkanta ang worship team. Pagkanindot sa lyrics sa ning kanta Higson, atong kantahon kung nakadawat na ka or samtang nagpaabot. Kaluwasan, kayuhan na ang mundo.
Nasulat dira sa 1 Corinto 11:23 ato sa 26. Kay nadawat ko gikan sa Ginoong pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudihan mikuha sa pan atong isampan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug mingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong dunganan sa pagkaon ng pan. Human sa panihapon, ikuha niya ang kupa ug mingon. Atong isang kupa. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Atong dunganan sa pag-inom ang sulod sa kupa. Gatong isa atong duha ka kamot ug atong daygon ang atong buhi nga Dios. At si Ginoong Jesus wala na ilain. Hallelujah. Thank you, Lord. Amo kang gidayeg, amo kang gisimba. Among gibayaw ang imong ngalan. Ikaw among Dios. Ikaw among hari, ikaw ang among amahan, wala na ilain. Salamat o Dios. Hallelujah. We worship you, O God. We bless your name. You are worthy, worthy, O God. Jesus, you alone are worthy. Ikaw lamang ang takos, ikaw lamang ang ngayan sa mong mga pagsimba, sa mong mga pagdaig. Para sa itong benediksyon, atong isa atong duha ka kamot. Ang presensya o kalinaw sa Diyos magkauban sa matag usa kaninyo. Panlakaw kamo nga puno sa paglaom nga ang Diyos buhi ug atua sa langit naglingkod sa iyang trono. Dadaang panalangin sa Diyos sa inyong mga panimalay uban sa kanunay paghandom sa iyang gibuhat alang sa atong kalawasan. Ang tanan muuyon sa pagingon og Amen ug Amen. Makapanglingkod ta mga igsoon para sa dugang nga mga announcements. Amen. Dalaygon atong buhi ang Dios igsoon. Makapahiluna ta igsoon. Ug arita sa atong announcement, nagpadayon ato ang midweek service igsoon. Ina imong tapad mo arita igsoon para magpa-recharge sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. O ang midweek service po mga igsoon adto sa Soong every Thursday 7:15 to 9 p.m. O atong intercessory prayer meeting every Friday diri sa Praise Avenue every 7:30 to 9 p.m. Amen. O atong Sunday service igsoon, ang imuhang presensya igsoon is usa ka na nga buhi nga testimony nga ikaw nagmadaugon og busa magkita-kita ta balik every Sunday 9:30 to 11:30 a.m. ari sa Praise Avenue. O ato sa kung dili mo available igsoon sa buntag ato ta sa Soong service 3 p.m. to 5 p.m. Amen. O padayon na to ang Saturday night fellowship every Saturday 7 p.m. to 9 p.m. ari diri sa Praise Avenue. Okay na imong tapat igsoon kung available ka every Saturday ari ta diri. Amen. Amen. O para sa atong hatag sa gugma para sa basketball court igsoon, gamay na lang kuwang para masugdan agad igsoon busa kung namoy kanang kasing-kasing nga muhatag para sa makatabang igsoon ato i-approach si Sister Manji or ni Pastor Marlo. Amen. O garita sa tuang tithes and love offering mamarog ta mga igsoon. O akong gihangyo si Sister Honey
Salceda sa pag-pray. Atong stretch at mga kamot diri sa atubangan. Dear Lord, you are so faithful. You are so good to us, Lord God. Lord, thank you kaayo, Lord. Niini nakahigayon na mapakita namo ang among paghigugma kanimo pinaagi sa among finances. Lord, sa pag-uli kung unsay para imuha Ginoong Dios sa ikapulo, Lord. Salamat Ginoo, Lord God, na out of love muhatag kami, Lord God, para kanimo ang tithes and love offering. Among giila, Lord, na balaan kini na portion sa among mga kinitaan. Kay kung dili tungod kanimo, Lord, wala miigong kusog o kalig-on sa panglawas aron magpanisikay-sikay sa kinabuhi aron makabaton og income. Among giila, Lord, na tungod kanimo, tungod sa imong kamaayo ug gugma. Lord, nakahimo kami sa among trabaho ug negosyo, imong gipalambo. Lord, aron Ginoo, Lord God, maka-income kami, makatabang sa among mga pamilya. O Ginoong Dios, among iuli kanimo uban ang kalipay. Uban Ginoo, Lord God, ang dakong pagpasalamat. Ginoo, Lord God, na imong gipiyal kanamo ang bahandi, Ginoo, Lord God. Salamat kaayo, Lord. But above all, Ginoo, Lord God, Lord, amo kang Lord, gusto namo, Lord, na ang among gugma mapakita, Lord, pinaagi sa paghatag. Ginoo, kay among giila na ikaw ang tinubdan sa among kusog, tinubdan sa among tanan. Kay kung wala kanimo, Ginoo, Lord God, kung dili tungod nimo, wala jud mi mabuhat, Ginoo, Lord God. Busa, Lord, dawata among paghalad, uban ang pagpasalamat, Ginoo, Lord God, uban among gugma diha kanimo. We love you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.